Hi guys, good morning to everyone. Good morning Philippines and good morning Dubai. Napaaga tayo ng pasok gawa nung nagulog tayo sa ating bank account ng konting savings. So, eto, papasok na sa aking duty. Share ko lang sa inyo guys dahil nga magpapasko na rin at Merry Christmas sa inyong lahat in advance and Happy New Year dyan sa Pilipinas, sa aking mga pamilya dyan sa Pinas, sa aking mga kaibigan, mga kalodi, mga subscriber ko dyan. Merry Christmas and Happy New Year in advance. Bali share ko lang nung mga 2 to 3 days yata yun guys. Bali tawag nito, may lumapit na isang kabayan habang nakaupo ko dun sa shop namin. So lalaki po siya at bata pa. Bisaya siya, hindi ko nabanggitin kung saan siyang probinsya, pero Bisaya siya guys. Lumapit siya sa akin at namamasko at humingi ng tulong. Actually sabi niya baka daw pwedeng makahingi ng tulong, mamasko ko na lang daw sa kanya. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Yung company nila is delay ang pasahod and kailangan niya ng pangkain pati pang upa daw. Sabi ko, wala ka bang kamag-anak dito? Wala, paano ka nakarating dito? Sabi niya, bali ko sir galing ako agency Pilipinas, tapos nakarating ako dito, pero natapos ko na yung kontrata sa nakalipat ako sa iba, kaso nga lang yung nalipatan ko 4 na buwan na daw silang di pinapasahod, sabi niya, or delay ang sahod. Sabi ko, pag ganyan dapat nag-report kayo or alisan mo yung company mo, humingi ka ng tulong sa kung saan. Sabi niya, wala nga akong makalapitan sir pero may awa na lungkot, awa at doubt. Siyempre likas sa ating mga Pilipino ang pagtulong, kahit naman di tayo Pilipino o kahit iba yung lumapit o kahit ibang lahi, pag gusto talagang tumulong, tutulong. Pero dahil nga siyempre likas sa akin yung tumulong, kahit sa isang maliit na bagay, bigyan ko siya. Hindi naman kalakihan pero tender hams, pwedeng isang masarap na biryani rin yun kung kahit papano, or pamasahin niya pabalik din sa location niya. Pero diniretso ko siya. Sabi ko, sa loob ng 16 years ko dito sa Dubai, wala man lang meron ako nakita na humingi ng tulong. At naalala ko pa yun, isang matabang babae na minamanas. Way back 2013 ko pa siya nakita before, or 2014. Tapos nakita ko rin siya nung nandoon ako sa Dubai, sa Dera, sa dati kong pinapasukan. Nakita ko rin yung babae, tapos ganun pa rin yung sistema niya. And then yung nandito na ako sa Dragon Mart, siguro last year or last 2 years ago, nakita ko na naman siya ulit dito. So matagal na siya dito na ganun ang laging ginagawa. Kabayan siya na babae. Pero never ko siyang binigyan kasi sabi ko, parang gawi niya na yon. Kasi nung first time ko siyang nakita, nagbigay yata ako nun, tapos wala daw siyang mapasukan kasi ganito ganyan. Siyempre naawa ko. Tapos nung mga ilang taon na nung nakalipas, nakita ko na naman siya, gano'n naman ang gawi niya. So hindi ko na siya tinulungan. Tapos nakita ko na naman dito nung last 2 years ago dito sa Dragon Mart, sa pinapasukan ko mismo, lumapit sa loob mismo. Kala ko customer, yung pala humingi ng tulong. Tapos sabi ko, ang pinakamagandang hingan nyo ng tulong niya kung talagang wala kayong mahanapan na trabaho dito at may mga problema kayo sa mga visa o whatever, lumapit kayo sa sa embassy, OWA or whatever, sa Polo OWA, para
makahingi sila ng tulong doon at makabalik sila ng Pilipinas. Pero nagtataka ko bakit nag-i-stay pa rin. Ngayon, second time ko nakita guys, yung isang ano, yung isang kabayan na lalaki, bata pa siya, tiga Bisaya eh. So, tinawag ko yung isang colleagues ko, sabi ko, te, hingi ng tulong. Sabi niya, hindi ko, hindi ko ano yan, sabi niya, hindi ko yan kilala. Sabi niya, wala, boy, sabi niya, wala akong may tulong. Yun ang sabi niya guys. So, syempre na ano na siya, yung tawag nito, umayaw na yung isang kasamahan ko. So, pag umayaw ako, depende na yun sa akin, di ba guys? Eh, syempre maawain din naman ako guys, kahit papaano, kahit na may doubt or whatever, nagbigay ako ng 10 dirham. Pero pinanglalan ko siya, sabi ko, wala ako nakikitang nanghihingi ng limos dito. Yun nga yung isa lang. Tapos ngayon pangalawa ka sa 16 years ko. Pero sana hindi tumodus. Sana makatulong yung 10 dirham. Kung talagang totoong sinasabi mo, nasa sayo yan. Pero tinanggap niya pa rin. Kahit na sinabihan ko siya ng pinangaralan ko siya, tinanggap niya pa rin. So ibig sabihin talagang baka kailangan niya. So inshallah, sana totoo yung kanyang sinasabi guys. So yun lang. At shoutout na lang sa iyo boy, ingat ka palagi. At kung mayroon mang problema, kahit wala kang kamag-anak dito, andyan dyan yung andyan dyan yung OWA, Polo OWA natin. Lapit ka sa ating consulate o whatever para matulungan ka. So Merry Christmas na lang sa iyo kung saan ka man naroon. So shoutout sa iyo. So shoutout to everyone guys, and na-share ko lang, thank you very much. And for to all my subscriber sa YouTube, pati sa papasalamat ako sa mga kalodi ko dyan, sa mga ka-reels. Number one kay Lord, sa asawa ko at sa aking mga anak. Salamat po. Like I said, peace to the world, peace not war. Thank you very much guys. God bless to everyone. Thank you.